So, ito na nga guys. Ayan, hiwa-hiwain na natin yung ating bangus. Ayan, mahigit 1 kilo yan guys. Malalaki po yan. Ayan, so ihiniwa ko siya sa ilang piraso. Ayan, gagawa tayo guys ng Spanish style na bangus sardines. Ayan, susubukan natin siyang gawin ngayon. Siya nga pala guys, kapag bumili kayo ng bangus, huwag nyo siyang pakaliskisan. Ayan, so yan pong hinihiwa ko, natanggalan siya ng kaliskis kasi hindi namin naagapan yung naglinis. Ayan, yan ang mahirap kapag sa bilihan talaga kasi lalo dito sa sa Middle East, hindi naman sila masyadong aware na yung ganyan hindi tatanggalan ng kiskis. So, ayan, natanggalan yan guys. Pero, okay lang. Magagawa natin ang paraan niya na hindi madudurog. So, ayan guys. Kailangan natin siyang hugasan ng ilang beses. Ayan. Siguraduhin na tanggal yung mga dugo-dugo niya guys. Ayan. Kasi kailangan po talaga kapag gagawa ka ng bangus sardines, kailangan malinis na malinis yung kanyang tubig. Ayan, so ilang beses natin huhugasan yan. So, ayan guys, gagawa tayo ng brine solution. Ayan, kailangan natin ng 1 liter na tubig. At syempre, ayan, lagyan natin siya ng 3 tablespoon na rock salt. Ayan, gusto nyo ng rock salt or iodized salt, nasa sa inyo yan guys. Ayan, halo-haloin muna natin na matunaw-tunaw siya. Ayan guys, kapag rock salt ang ginamit nyo, hindi po yan basta-basta matutunaw. Ayan, okay lang yan. So, ilagay na natin yung ating bangus. Ayan, kailangan natin siya dyan ibabad ng 1 oras. Ayan, para siguradong pumuti talaga yung ating bangus at mawala yung kanyang mga natitira pang mga dugo-dugo sa loob. Ayan, so 1 oras guys, 1 oras natin siyang ibababad dyan. So ayan guys, habang binababad natin yung ating bangus, i-prepare naman natin yung ating mga kailangan. Ayan, syempre kailangan natin ng carrots guys. Ayan, hiwaan nyo po sa gilid para magmukha siyang flower kapag hiniwa-hiwa nyo na ng pabilog. So, ayan guys. Mga ilang piraso lang po ang ilagay nyo. Nasa sa inyo kung ilan ang gusto nyong ilagay guys. Kung meron kayong mas malalaking carrots, yun ang gamitin nyo dahil mas maganda. Ayan, syempre huwag kalimutan lagyan natin ng cucumber pickles. Ayan, hiwa-hiwain din natin yan. So, ayan na guys yung nahiwaan nating carrots, yung pickles, at syempre kailangan natin ng red bell pepper, ng bawang, peppercorn, at yung bay leaf. Ayan, damihan nyo yan guys. At syempre yung green olive natin, huwag kalimutan. Ayan, oyster sauce, vinegar, at syempre yung pinaka-importante yung ating olive oil, rock salt, at lagyan natin ng sili guys. So, ito na guys, yung binabad natin ng 1 oras. Ayan, tanggalin na natin yung tubig. At syempre, hugasan natin uli yan para hindi naman maalat. Ayan, siguraduhin na sausawan ng maigi. I-ready na natin yung ating pressure cooker. Ayan, unahin natin ilagay yung mga carrots. Ayan, sa ilalim yan guys.
syempre, lagyan natin ng bay leaf o laurel. Ayan. At syempre, yung ating bawang. Ayan, lagay naman natin yung pickles. Syempre, yung ating bell pepper, huwag kalimutan guys. Ayan. Yung ating pamintang buo, ayan, ilagay na yan. At lagyan natin siya guys ng asin. Ayan, para may lasa sa ilalim. So, ayan, ilagay na natin yung ating isda guys. Unahin natin yung ulo. Ayan, yung medyo matitigas yun ang ipailalim natin. Yung buntot. Ayan, tapos lagyan natin uli ng konting asin. At isunod na natin yung laman ng bangus guys. Ayan, sa ibabaw yan. Ayan, mas magaganda sana guys kung mga ganyan lang ang ilalagay natin. Pero sayang naman yung ulo at buntot. Ayan, so guys, ilagay natin yung natitirang pickles, carrots. Ayan, yung bawang. At syempre yung tirang bell pepper. Ayan. Paminta. At yung bay leaf guys. Ayan. Importanteng may mga ganyan guys kasi pampawala ng lansa yan. At syempre huwag kalimutan yung ating green olive. Ayan. Pwede kayong maglagay ng green olive, ng black olive. Ayan. Nasa sa inyo guys. At syempre, lagyan natin ng sili. Dried, ano yan guys? Dried sili. Pero kung meron kayong fresh yun ang ilagay nyo. At syempre, lagyan natin ng oyster sauce. Guys, nasa sa inyo po kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Depende sa panlasa ng bibig nyo. Ayan, syempre, huwag kalimutan ilagay yung ating olive oil. Ayan, 2 cups yan guys. Ayan, kailangan po marami yung olive oil. Dahil yung Spanish style na sardines, talagang sa olive oil siya nakalubog. Ayan, so dinagdagan ko pa siya ng asin guys. Ayan, lagyan natin ng white vinegar. Pantanggal ng lansa yan guys. Konti lang po. Ayan, 2 to 3 tablespoon. Ayan, so lagyan natin ng 1 cup na tubig. So, ayan guys, takpan na natin. Ayan, isara ng maayos. So, ito na guys, isa lang na natin siya. Hayaan natin siyang kumulo. Ayan. Sa umpisa ng pagluluto guys, malakas pa yung apoy. Hayaan muna natin siyang kumulo. Pag kumulo na guys, saka nyo hinaan yung apoy. At iluluto natin siya ng 1 oras. So, ayan guys, kapag naririnig nyo na nag-start na yung tunog ng pressure cooker, ibig sabihin, kumukulo na yan guys. Ayan. So, kapag narinig nyo na yan, i-slow nyo na yung apoy. Ayan. So, hayaan nyo siyang maluto ng 1 oras. Ayan. 1 oras o 1.5 oras. Ayan. Kasi kailangan guys, malambot na malambot talaga hanggang sa loob ng tinik niya. Ayan. Yung kayang-kaya nyo nang kainin. Ganon po yung sardines.
So, ayan na guys. Tingnan na natin after 1 hour. Buksan na natin yung ating pressure cooker. Ayan na siya guys. Ayan, luto na po yan. Ayan, nakita nyo yung bangus. Ayan, pumuti na yung kanyang kulay. Ayan, so ibig sabihin lutong-luto na siya guys. Ayan, so hayaan natin na lumamig yan. So, ayan guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Yan, maraming salamat.